entry mo sa Miss Universe Philippines, si Bea ang number 1 ko. Kasi, even before she joined, nabanggit niya na sa akin. Tapos talagang, bait kasi talaga ni Bea. Tsaka pag na-meet niyo siya, sobrang advocacy driven niya. So, hindi siya yung tipo ng ibang mga sumasali ng beauty pageant. Pagkatas ng pageant, wala na. Siya talaga, kahit di pa siya nagpa-pageant, sobrang passionate niya na. So, deserve. Second spot goes to... Iniisip ko. Wala eh. Yung Miss Universe ko, si Bea. Iniisip ko kung sinong pwede maging Miss Cosmo. Sa Miss Supra, parang bagay si April Smith. Siguro model. Hindi. Miss Supra ko, si Adela. Yung sa Asia's Next Stop. ANPM. Yung Muntinlupa. Yan. Kasi very model-esque ang kailangan nila doon. Sa Cosmo, Sultan Kudarat. Kasi they were able to build a good relationship na, di ba, sa Cosmo. Tsaka ate, knowing the voting ng Cosmo, kailangan ng makinarya talaga para maka-shoot kayo sa Cosmo. Okay. Coach. So, yun ang aking top 3. Ganda rin ni Sultan Kudarat. Actually, kamukha niya yung sumali dati si Rachel Coco. Kamukha sila yung taga Mindoro. MGI, hindi naman under ng MU ang MGI, di ba? Miss Eco International, Roxy ko siya. Kasi si Roxy, of course, may background na siya sa Miss Earth. And then, very artista kasi yung peg ni Mama. Ano pa ba yung mga crowds? Yun lang yung naalala ko. Suklayan kita. Sige nga, ate. Ano mo naman. Pero buhay na yung buhok ko. Medyo. I mean, hindi na siya yung tikwas na tikwas. Kakain ko pa. Miss Grand. Miss Grand Terminal. Charm. Charm. Ay, parang perfect si Roxy sa Charm. Kasi, from the word itself, charm. Charming shape. O kaya si Nicole Gordon. So mga kapolitika, inyo pong nakita at napanood yung comment or opinion ni Joy Barcoma dito sa MUPH 2026 na gaganapin sa mga susunod na buwan. So para sa kanya, yung kanyang napili, yung kanyang selection para dito sa Miss Universe Philippines ay walang iba kundi yung frontrunner ngayon, at ang sabi pa nga ng iba ay si Bea daw yung queen in the waiting na nakukoronahan ng MUPH 2026. Yun lamang po mga kapolitika yung ating mga nababasa dito sa mundo ng social media, yung comment at yung reaksyon ng ating mga netizen. So, queen in the waiting na daw itong si Bea Amelia Mendoza. Ibig sabihin ay for formality lang daw yung pag-corona sa kanya. So, which is ito nga din yung opinion ni Joy Barcoma, at yung kanyang dalawa kasi yung pinunto niya, yung sa Miss Universe Philippines at yung Miss Cosmo Philippines, which is I totally agree doon sa sinabi niya na Sultan Kudarat, dahil talagang kinakailangan doon kasi ng makinarya, at sabi niya maganda naman na daw yung relationship
ng Pilipinas dito sa Miss Cosmo. So might as well na dahil taga Sultan Kudarat itong si Chelsea Fernandez na sinuportahan at nagbuhos talaga ng salapi yung local government unit nila doon sa Sultan Kudarat. So might as well na taga Sultan Kudarat rin yung ipapadala ng Pilipinas dito sa Miss Cosmo 2025 dahil buhos kung buhos daw talaga sa pera yung Miss Cosmo. So, kinakailangan rin kasi dito hindi lang yung makinarya mga kapolitika, hindi lang yung machineries. Kinakailangan na yung paghandaan rin is yung sa question answer portion. Dapat na ma-build up na yung kanyang advocacy dahil nga yung Sultan Kudarat is isa rin po sa mga napansin ng ating mga netizen na medyo malakas rin yung kanyang laban dito sa MUPH 2026. So might as well na ilagay na lang siya sa Miss Cosmo Philippines kung talagang magbubuhos rin ng boto yung kailang LGU sa Sultan Kudarat. So yun mga kapolitika yung game changer. So dito naman po tayo sa kay Bea Milian Windorski at ang sabi natin is kinakailangan na mahubog yung pasarela ni Bea dahil nakita natin itong rumampa doon sa Miss Earth. So kinakailangan na kung saan is magpahasa pa rin talaga siya. At nakikita natin dito na kung saan ay siya talaga yung masasabi natin na threat. Although meron rin tayong mga nakikita na kung saan ay magaling at maganda matangkad rin dito sa MUPH 2026. Pero bukod tangi talaga si Bea dahil aside dito sa kanyang tindig ay hinahangaan rin yung kanyang communication skills. So yun yung advantage sa kanya at yung kanyang stage presence. So nakita natin yung kanyang pagrampa at masasabi natin na malaki ang potential niya makapolitika pagdating sa international stage. At I believe naman na nababasa ng organization yung clamor, yung opinion, mga comment ng ating mga netizen dito sa social media na ipadala itong si Bea doon sa Miss Universe International for the year 2026. So marahil sa inyo meron iba na nagsasabi na bakit ito natin pinapangunahan dahil meron ring mga supporters of course ng ibang mga representatives or candidate. So kanya-kanya po tayo ng opinion mga kapolitika. Kung kayo meron kayong paborito, meron kayong gustong manalo sa MUPH ay okay lang po yun dahil kanya-kanya naman po tayo ng sinusuportahang mga manok dito sa Miss Universe Philippines 2026. So yun yung pinaka-latest na update ngayon ng rehearsal ng mga candidate dito sa competition para ngayong taon. So ano po ang inyong masasabi at ano po ang inyong mag-reaction dito sa sinabi ni Joy Barcoma na yung winner niya daw dito sa MUPH ay ang pambato ng La Union na si Bea Milian Windorski. At kayo po ba ay agree dito sa kanyang sinabi na dapat daw ang ipadala ng Pilipinas sa Miss Cosmo 2026 ay ang pambato pa rin daw ng Sultan Kudarat dahil di umano sa makinarya? Kayo po ba ay agree sa kanyang sinabi? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Wala namang pasok bukas, Saturday. Grabe, ang galing. Na-amaze ako. Kung kailan hindi ko kailangan yung ganyang katagal na battery, hindi siya namamatay. Pag nasa labas ako, 1% na lang agad yan. Pero yun na nga. Ay, may exam tomorrow? Ay, may pasok pa rin kayo? Saturday? Sabado Tsaka Valentine's. Grabe naman. Pero yes, I also want to go on live with CJ. Parang, since Miss Cosmo, never pa ako naka-live with CJ. Nagla-live pa rin ba siya? Or pasulpot-sulpot lang din. Pero again, hindi ako magpa-promise, pero try kong kulitin si Mami Sharp mamaya, kahit mabilisan lang, kasi busy talaga siya. Kita niyo sked niya. But I'll try my best, okay? Since may utang ako sa inyong countdown, sayang. Gusto ko pa namin parang New Year. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, let's post. But anyway, still, thank you for giving her very short. Ayan, 5% na siya. Happy 1 million. Thank you, babies. About sa ring.
Ring? Hindi pa ako nag-I do. Tsaka na. Pag nag-I do, hello, not Michiko. Wait, we understand. Wait lang, you dad, because we love you. No, hindi. I feel so guilty right now, honestly. Late na ako, ma. Oo, B. Pa-end na ako ng live. Ano, ma? Ano? Nawala. May mailo ako. Inaabangan niyo yung ring. Okay, umasa muna kayo. Gusto ko hindi kayo makatulog because you're thinking about that ring. Total, you made me feel guilty. Ibabalik ko sa inyo. Alam mo yung palagante? Pinagilty niyo ako ngayon na ibabalik ko sa inyo. Hanapin niyo. La 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 la. Nangasipin. Uy, parang kamukha ko dito si Miss Zainab. Joke, feeling lang. 4%. 4%. Ito ang totoong countdown. Kung 11:50 p.m., ito ang countdown. Ayan, 4%. Okay? Yan ang countdown. Kala nyo puyat pa kayo Sige, gantihan lang to. Pinag-guilty nyo ako, hindi ako nag-countdown ng 11:50. Pero pinost ko naman ng 12. Sakto yung video. Ayan, 4%. Countdown kayo dyan. La 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 la. La la la. La la la. Pero bakit kayo? Wala kayo akong lowbat. Hindi, kasi ang goal ko talaga, I really made sure that my phone is fully charged 100%. And hindi ko siya i-charge ng 2 beses sa isang araw. Just one. Kaasar. Hello, Erica. Anong battery health mo, ma? I'm not sure. The phone that I am using right now is iPhone 6. Alam nyo, nangaasar din kayo. Kung kailan pa countdown na ng pa-end ang live, tsaka kayo dumadami. 2,000 lang tayo kanina. Ngayon, 3,000 na 3%. 3% na lang ako. Andiyan na si Muha? Dapat 20% lang ang charge. At totoo ba, hindi ba dapat siya i-drain? Tsaka siya i-charge? Okay, sige. Okay, promise ko tonight, aside sa live ulit today with Muham. Ay, hindi pala. I don't want to make a promise. Okay, so don't drain the phone. Tsaka dapat 20% lang charge mo na. And 95%? Anong 95%? Hindi ko gets. 90-20? Ay, totoo ba? Hindi ba 100? Tapos drain? Nangaasar talaga kayo. Pa 3,000 na tayo, 3%. Nakakainis kayo. 2095. Okay, 2095. Pero usually 2080. Hindi masyado nang madali malobad ang 2080. I think, hindi, ganito na lang. After this live, charge ko lang siya. Ay, hindi, makakatulog na ako eh. Wala, I'll just leave it like this way. Low bat.
Tapos, tomorrow I'll check my battery health and then see if ano ang tamang battery percentage to charge my phone. Huh? Really? Weh, 2%. Seryoso ba? Paano malaman? Mukha mo siya, weh. Liar. Mukham kung andito ka, magparamdam ka. Charot. 2% guys. Andito nga ni, okay, up na. Kung andito. Gusto niyo lang ako mag-charge. Ang sarap na ng upo ko eh. Ano kasi to, ayun o, yung na uuyog-uyog. Bakit 3,000 na kayo? 2% na lang ako. Itong totoong countdown. Mas malala pa to sa countdown New Year. Charge ko na. Wala naman. Nangiling. Totoo, magcha-charge na. Ay, 2% nga. So, on. O sige. Up na, mami. Liar. Change phone. Change phone? Pangit yun eh. Wala siya. Liar kayo. Gusto niya lang ako mag-charge. Ano? Nandito siya, Eme. Si Vanessa lang nakikita ko eh. At saka si Michiko eh. Hello from Vietnam. Xin chào. Chúc mừng năm mới. I'm gonna miss saying that. Kasi after the Lunar New Year, no more chuk mo na moy. No more chuk mo na moy. Hi DJ Bridge, hello. Thank you for the gift. Alam nyo, niloloko niya na ako. Hello, si Vanessa. Hello, thank you again. 3,000 na po yan. Di ba kayo naawa dyan sa itim ng mata ko? Maawa naman.